Marites recap here. Nagbukas ang pelikula sa kalagitnaan ng Qing Dynasty, na tila isang hindi magandang panahon para sa China bilang ang sinimulan na ng mga kanluraning kapangyarihan ang kanilang pagsalakay. Si Prinsipe Don ay ipinagkatiwala sa kaligtasan ng ang bansa, ngunit malinaw na nahihirapan siyang ipagtanggol ang mga pag-atake ng mga kaaway. Isang araw, inalerto siya tungkol sa biglaang pagsalakay ng 20,000 tropang British, na nagtulak sa kanya na magmadaling lumabas upang suriin ang sitwasyon. Nang mapansin niya ang isang eroplanong British na lumilipad sa kanyang palasyo, siya ay natatakot dahil ang kanyang hukbo ay walang tamang mga kagamitan para harapin ang sitwasyon. Pagkatapos ay pinakita namin ang aming bida, Yang Luchan, na nakatakdang pakasalan ang isang dalaga, si Yuniang, mula sa nayo ng Chen upang matutunan niya ang istilong kung fu ni Chen. Gayunpaman, ang kanilang kasal ay biglang nag-ambala ng nakatatandang kapatid ni Yuniang, si Zheiyang, na tila nakauwi pagkatapos ng maraming taon. Kasama niya ang kanyang asawa na maganda ngunit mute. Mukhang masaya ang lahat na makita silang bumalik, maliban sa ama ni Zheiyang, si Master Chen. Sa gabing iyon, pinapanood ng pamilya si Lu Chan na kumakain ng mga dahon. Si Yuniang ay naguguluhan, kaya ibinunyag ng kanyang ama na ang mga kakayahan ni Lu Chan ay pinipilit siyang kumain ng marami dahil ang kanyang lakas na ubos sa kapangyarihang taglay niya. Ayon sa Master, magiging ultimate si Lu Chan Kung Fu Master kung master niya si Chen Style Kung Fu. At upang makabisado ang istilong ito, ang enerhiyang pambabae ni Yuniang ay dapat na nakahanay sa kanyang panlalaking enerhiya, gayunpaman, nag-aalangan siyang gawin iyon dahil hindi niya ito gusto. Kasunod nito, pumunta si Yuniang kay Lu Chan at naglalatag ng mga tuntunin tungkol sa kanilang kasal. He's not to share the same bed with her and dapat niyang tawagan siya bilang kanyang Panginoon. Inosenteng sumang-ayon si Lu Chan sa lahat ng panuntunang ito. Sa kabilang banda, nalilito si Zheiyang kung bakit ang kanyang matalinong kapatid na babae ay ikinasal sa isang hanggal na tulad ni Lu Chan. Higit pa rito, nagalit siya nang malaman na ang kanyang ama ay naglalayon na magturo ng kung fu na estilo ni Chen sa isang tagalabas. Hindi niya maintindihan kung paano makakalimutan ng kanyang ama ang hulang copper bell na iniwan kanilang ikasampung Grandmaster. Pagkatapos ng hapunan, si Zheiyang at ang kanyang asawa ay umatras pabalik sa kanilang silid, sila hihiga na sana nang magambala sila ng nakababatang kapatid ni Zheiyang, Yuji, na curious tungkol sa copper bell spell. Pagkatapos ay isinalaysay ni Zheiyang ang kwento mula sa nakaraang henerasyon ng ang kanilang ikasyam na Grandmaster, si Chen Wangting, itinatag ang Chen Style Kung Fu. Ayon kay Zheiyang, ito ang ikasampung mabait Grandmaster na nagpasulong ng legacy na ito at ginawa itong tanyag sa buong bansa. Ito Kung Fu ginawa ng estilo ang pamilyang Chen ng napakalakas kaya maraming mga aspirante ang gustong makabisado ito. Isang araw, binisita siya ng isang baliw na monghe na may dalang malaking bag sa kanyang likod. Nagkunwari siyang mahirap, kaya inalagaan siya ng Grandmaster ng pagkain at kabaitan. Pinayagan niyang manatili ang monghe sa palasyo ng ilang araw, laban sa kalooban ng kanyang mga alagad. Pero isang araw, pinanood ng monghe ang mga disipulo na nagsasanay ng istilong kung fu ni Chen at pinagtatawanan sila. Galit na galit, ang mga alagad ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa kanya, ngunit madali silang natalo ng huli, inilalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Buddhist monghe. Naintriga sa panlilinlang, nagtanong ang Grandmaster tungkol sa kanyang mga motibo. Ang monghe ay tumugon sa pamamagitan ng inilabas ang isang lalaki mula sa kanyang malaking bag, na isa pala sa mga disipulo ni Chen. Ibinunyag niya na nahuli niya ang lalaki na nagnanakaw at umaatake sa mga babae sa isang kalapit na nayon gamit ang istilong Chen Kung Fu. Bilang resulta, dumating ang monghe upang parusahan ang Grandmaster dahil sa kawalang ingat ng kanyang alagad, ngunit nagbago ang kanyang isip pagkatapos na masaksihan ang kanyang mga birtod ng kabaitan at katapatan, gayunpaman, nagbabala siya laban sa pagtuturo ng istilong ito sa sinuman maliban kay Chen pamilya. Naglagay din ang monghe ng tansong kampana sa labas ng mga dingding ng templo ni Chen, pagmumura na kapag natutunan ng mga tagalabas ang kanilang kung fu, isang malaking sakuna ang sasapit sa buong nayon. Nang malaman ito, nabahala si Yuji na magdadala si Lu Chan ng kapahamakan sa angkan. Kaya, iminumungkahi niyang alisin nila siya kaagad. Kinaumagahan, sina Zheiyang, Yuji, at ilan sa kanilang mga tauhan ay humarap kay Lu Chan at naglunsad ng kanilang pag-atake sa kanya.
Sa hindi inaasahang pangyayari, ginaisang lamang nito ang mga nakatagong kapangyarihan ni Lu Chan, pagkatapos nito ay nagalit siya sa kanyang mga umaatake. Nang malaman ito ng mga alagad, sinusubukan nilang mamagitan, ngunit ang kanilang lakas ay walang kapantay sa harap ni Lu Chan. Gayunpaman, nang makita niyang papalapit si Yuniyang, bigla siyang huminto at hinimatay. Nang maglaon, kinausap ni Ziyang ang kanyang kapatid na babae sa pagtatangkang hikayatin siya upang putulin ang relasyon kay Lu Chan, na binanggit ang pinaghihinalaang banta nito. Gayunpaman, ipinipilit niyang manatiling kasal sa kanya dahil iniligtas niya ang kanyang buhay sa nakaraan. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy ni Lu Chan ang pagsasanay kasama si Yuniyang, dahan daw ang pinagbubuti ang kanyang kung fu na estilo ni Chen. Ang eksena ay napunta sa Britain kung saan ang isang lalaking nagngangalang Fang Zijing ay pumasok sa isang abandonadong pabrika, dating pagmamay-ari ni Ziyang. Ngunit ngayon, ang pabrika ay kinumpiska ni Duke Fleming, isang lalaki mula sa East India Company, kung kanino siya pinagkakautangan ng malaking pera. Noon lang, isang grupo ng mga alipors ni Duke ang nakakuha kay Fang, ngunit inutusan sila ng kanilang amo na palayain siya. Pangil pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang nais na isagawa ang kanyang paghihiganti laban sa pamilyang Chen dahil tila natalo siya ang kanyang minamahal dahil sa kanila. Para dito, humiling siya para sa tulong ni Duke, na sinang-ayunan ng huli. Kinabukasan, sa templo ng palasyo, ang tansong kampana ay nahuhulog sa kisame at nagsimulang umikot sa sobrang bilis. Dahil dito, nataranta ang mga taga-nayon dahil naniniwala sila na si Lu Chan ay nagdala ng Copper Bell spell at ang nayon ay malapit ng masira. Samantala, nakita ni Master Chen ang asawa ni Ziyang na nanonood ng lahat ng ito mula sa bubong ng templo. Kapag siya humarap sa kanya, nalaman niyang siya ang nakialam sa kampana at nagpaikot nito. Sa loob ng templo, pinipigilan ni Ziyang ang pag-ikot ng kampana, na pinapakalma ang lahat. Ang pagkatapos ay hinihiling ng mga taga-nayon na paalisan si Lu Chan mula rito. Gayunpaman, nagpakita si Master Chen at sinasabing ang pagbabalik ni Ziyang sa nayon ang nagdudulot ng kaguluhan. Siya isiniwalat din kung paano nakikipag-ugnayan pa rin si Ziyang kay Fang. Upang patunayan ang pagtataksil na ito, ang Master ay nagtakda ng labanan sa pagitan ni Ziyang at Lu Chan, na humantong sa isang matinding sagupaan. Para sa unang ilang sandali, pareho silang mukhang parehong nakakatakot. Ngunit sa isang punto, nagawa ni Lu Chan ang isang malakas na suntok sa kalaban, na nagbubunyag ng isang nakakagulat na paghahayag. Si Ziyang ay nakasuot ng exoskeleton sa ilalim ng kanyang damit, na nagbibigay daan sa kanya upang lumaban na parang pro. Ngayon na nahuli siya, sa wakas ay inamin niya na hindi niya gusto ang kung fu at sa halip ay naghahangad sa mekanikal na pagbabago. Sinabi pa niya na hindi sapat ang mga diskarte sa kung fu para huminto ang mga mananakop na kanluranin. Inamin din niya na nakipagtambalan siya kay Fang dahil ang nangako ang huli na babayaran ang kanyang utang, ngunit malinaw na hindi niya alam ang masamang motibo ni Fang. Sa susunod na eksena, naghahanda si Ziyang at ang kanyang asawa na umalis sa nayon kapag napahinto sila Yuniyang. Ibinigay niya sa kanya ang kanilang pamana ng pamilya at sinabihan siyang ibenta ito para mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Sa ibang lugar, si Fang, sa ilalim ng utos ng Jili General Governor, pumalit sa posisyon ng Deputy Gobernador. Ang dating gobernador, si Jiang Yanhao, ay naglalayong magsampa ng reklamo patungkol dito, ngunit sinabi iyon sa kanya ni Fang ang East India Company ay nagbayad ng malaking halaga upang masecure ang posisyong ito. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Ziyang at ang kanyang asawa sa kanyang inabandonang pabrika sa Britain at nakahanap ito ay tinatakan. Hindi pinansin ang payo ng kanyang asawa, pumasok siya sa pabrika, nahuli lamang ng ilang mga tulisan. Kasunod nito, dinala ang mag-asawa sa harap ni Fang, na nagutos sa kanyang mga tauhan na pahirapan sila dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon, pagmamakaawa ni Ziyang na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit napigilan ng kanyang ama ang kanyang buong plano. Inihayag din niya ang tungkol kay Lu Chan, isang dating miyembro ng banal na kulto ng katotohanan. Ang paghahayag na ito ay nagbigay kay Fang ng bagong master plan upang ibagsak ang nayon ng Chen, kakasuhan niya ang nayon ng pagkukulong sa isang kriminal dahil sa banal ang kulto ng katotohanan ay dating isang grupo ng mga rebelde. Nang marinig ito, nag-aalala si Ziyang para sa kanyang bayang kinulakan at nagmamakaawa Fang na huwag saktan ang mga inosenteng taga-nayon,
ngunit determinado ang huli na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ay pinutol ng eksena ang gobernador ng Jili at ang kanyang mga sundalo, na nasa gitna sumusubok ng bagong kanya na ginawa nila para sa hukbong Chino. Ang armas na ito ay pinaniniwalaan upang maging maraming beses na mas mahusay kaysa sa mga nakaraang modelo. Ginagamit ni Fang ang pagkakataong ito para humiling ang gobernador na magpadala ng isang batalyon sa nayon ng Chen at sirain ito gamit ang kanilang bagong sandata. Sa kabila ng paunang pag-aatubili, ang gobernador ay sumang-ayon ng suhulan siya ni Fang. Sa parehong gabi, nakaranas si Ziyang ng isang bangungot na may mas masahol pa na mangyayari sa kanyang nayon. Ang resulta, nagpasya siyang bumuo ng isang armadong glider na tinatawag na Power Wings para magamit niya ito sa pagtatanggol sa nayon. Sa kabilang banda, ginugugol ni Lu Chan at Yu Niyang ang halos lahat ng oras nilang magkasama pagsasanay. Sa paglipas ng mga araw, nagsisimula siyang umibig sa kanyang maamo at inosente sa loobin. Sa isang pagkakataon, nilalabag niya ang sarili niyang mga panuntunan sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya matulog kasama niya sa kama at hilingin sa kanya na tawagan siya bilang asawa sa halip na Panginoon. Isang nakamamatay na araw, dumating si Fang at ang kanyang hukbo sa nayon ng Chen at inilunsad ang kanilang bago mga kanyan patungo dito. Nagudyok ito sa mga taga-nayon na tumakbo para sa kanilang buhay. Pagkatapos ay ipinatawag ni Master Chen Luchan sa tuktok ng isang bubong at nagtatanong kung paano nila dapat panghawakan ang salungatan. Nakakagulat, iminumungkahi ng ating bayani na mag-almusal sila at pagkatapos ay sumuko kanilang sarili. Hindi tumutol ang Master at inutusan si Yu Niyang na maghanda ng almusal. Patuloy na binobomba ni Fang at ng kanyang mga tropa ang nayon, habang sina Master Chen, Luchan at Yu Niyang kumain ng kanilang almusal. Sa gitna nito, inutusan ng Master ang dalawa na humanap ng isa pang Master, si Li Chenkon, na pinaniniwalaan niyang makakapagpaikot ng mga sitwasyon. Kasunod nito, nagtakda ang tatlo, nagkukunwaring sumuko sa sarili. Ngunit bigla na lang, sinimulan nilang labanan ang mga kaaway. Sa kabila ng tatlo lang ang bilang, nagagawa nilang mapabagsak ang daan-daang mga kaaway. Sa isang kritikal na punto, kumuha ng baril si Fang at tinutukan kay Luchan. Ngunit bago pa man siya makabaril, si Ziyang ay nagpakita sa kanyang bagong glider at nagpakawala ng isang barrage ng bomba sa mga kaaway. Master Chen pagkatapos ay inutusan ang mag-asawa na tumakas kasama si Ziyang, habang balak niyang sumuko. Nakikinig sa kanya tagubilin, sumabit ang dalawa sa glider at lumipad palayo, ngunit hindi nagtagal, naubusan ng gasolina ang glider. Sa isang mabilis na hakbang, tumalon si Ziyang para mabawasan ang bigat, na nagpapahintulot sa dalawa na tumakas sa eksena. Sa susunod na eksena, nalaman namin na si Master Chen at Ziyang ay nakakulong sa parehong sel. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, humingi ng tawad si Master Chen sa kanyang anak, nagpahayag ng pagsisisi sa pagpapataw ng hindi nararapat na panggigipit sa kanya upang itaguyod ang martial legacy ng pamilya. Inamin niya na natakot siyang lumihis sa tradisyon, ngunit natanto na niya ngayon ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ipinagmamalaki niya ang kanyang anak, dahil pakiramdam niya ay higit pa sa nagawa ni Ziyang ang ginawa niya sa kanyang buhay. Sa wakas, niresolbo ng mag-ama ang kanilang mga agwat, na nagbabahagi ng emosyonal na yakap. Samantala, dumating ang mag-asawa sa palasyo ni Master Chenkon, ngunit kailangan nilang lumaban ilang miyembro ng isang angkan bago siya maabot. Tinanggap ni Luchan ang hamon at nagsimulang lumaban, walang kahirap-hirap na tinatalo ang lahat ng miyembro ng clan gamit ang kanyang mahusay na Chen-style kung fu na galing. Nang malampasan ang mga hadlang na ito, pinapayagan na ang duo na makita si Master Chenkon, sila ipagkatiwala ang patuloy na suliranin ng kanilang nayon sa Panginoon, na pagkatapos ay ihahatid ang isyong ito sa prinsipe Don. Pumayag ang prinsipe na tulungan sila, ngunit dapat nilang patunayan na sila ang tunay na Chen Kung Fu fighter sa una. Para dito, malinaw na nag-set up siya ng duel sa pagitan ni Luchan at Master Chenkon, isang mahirap na laban. Determinado na iligtas ang kanyang amo at ang kanyang nayon, sumang-ayon si Luchan sa labanan. Isang matinding tunggalian ang naganap sa pagitan ng dalawa, at mukhang pareho silang malakas. Ngunit pagkatapos sa ilang sandali ng mahigpit na pakikibaka, ang lakas ni Luchan ay nanag at nagawa niyang talunin Master Chenkon. Sa tagumpay na ito, nag-utos si Prince Don ng masusing pagsisiyasat kay Chen Nayon.
Pagkatapos ay pinalaya niya sina Master Chen at Zai Yang matapos ibagsak si Feng pati na rin ang kanyang mga tauhan. Sa huling eksena, bumalik sina Lu Chan at Yu Niyang sa kanilang nayon kung saan sila muling nagsama-sama ng kanilang mga nayon miyembro ng pamilya. Malugod na tinatanggap si Lu Chan ng lahat ng mga taga-nayon, na ngayon ay itinuturing siyang bago Chen-style Kung Fu Master. Sa kabilang banda, si Duque ay tinanggal mula sa East India Company pagkatapos maging kasama si Fang. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa Britain, sa halip ay hinuli niya si Fang at kinuha siya sa kanyang mahiwagang institusyon upang may segowa ang pagsasaliksik sa mga sukdulan ng tao.